So, hello guys, magandang araw. So, another topic na naman tayo, no? Pag-uusapan natin kung pwede ba yung mga back and boost converters in lieu or substitute sa MPPT charge controller. So, naturally, kung sa mga non-MPPT, hindi talaga tayo pwede dyan, no? Talagang dito na tayo mag-compare sa MPPT. So, may mga ni-ready tayo rito na mga ilang clips, mga slides kung saan ni-research natin, which is ito ay by the book or by science. So, siguro hindi na natin kailangan dito yung daldal tools. Mga nambabasa atin dyan ay daldal tools daw. So, hindi ako nagbo-vlog para kayo ay bula-bulahin lang. It is by evidence or by study to. So, kung gusto nyo ng experiment, so make it experiment. Experiment to kayo. I-risk nyo. Nasa inyo yan. Kung gusto nyo gawin nyo yung gagawin ninyo, experimentuhin nyo, patunayan nyo kung totoo ba yung sinasabi ko o hindi. So, it's up to you guys. So, let's start now our short study, para lecture lang. So, okay guys, simulan na natin, So, yung first slide, ito yung picture, ng back and boost converters na ginagamit nyo. Mga nagdi-DIY, yan ang itsura. So, okay, slide 1, pag-aralan lang natin. So, bakit daw hindi po pwede, sa substitute sa controller natin? So, solar panels have a sweet spot of voltage and current called the maximum power point or the MPP, where they generate the highest possible power. So, yung solar panel mo, talagang mag-generate lang ng actually the maximum power point. That's why kaya nga compatible lamang siya para sa mga MPPT charge controllers. Kaya nga i-design yan para dyan mag-adapt yan sa solar panel mo. Kasi pag makulimlim, yung MPPT charge controller mo, siyempre, a-adjust niya lang yung power na i-generate base dun sa solar panel mo. So, MPPT controllers automatically adjust. Yan na sinabi ko, ina-adjust niya yung input voltage to stay at this point para maintain niya lang yung point na yon. So, samantala yung back and boost converters simply step up or down without monitoring or adjust the MPP. So, ang example, ang mga converters na ito, pwede naman ito kung halimbawa kung manggagaling sa AC, may constant ka lamang na voltahe para dyan na tumatakbo all throughout na dire-diretso. Halimbawa kung meron ka namang may step down ka naman, meron kang meron kang isang power supply na adjustable, pwede naman itong mga converter na to para sa mga ganong bagay lang. Pero mag-convert ka ng mga at different situation, at different current, different voltage na papasok dyan na papasok yung ating MPPT controllers. So, number 2, for efficiency in solar applications. So, because boost converters forces the panel to operate at fixed voltage. So, yun nga, tulad na sinabi ko, sa fixed voltage lang siya mas applicable. So, you lose 15 to 40% power depending on sunlight conditions. So, charging time increases significantly. Battery capacity may not reach full charge in low light conditions. So, hindi talaga siya pwede. So, number 3, no battery charging algorithm. MPPT charge controller include power multi-stage charging. Meron siyang bulk, may absorption, which is, itong mga karakteristik na to ay hindi ninyo makikita sa mga converter.
No, buck boost converters cannot prevent overcharging, undercharging, control charging stages, protect battery health. So this can reduce battery lifespan dramatically. So port slide tayo. MPPT controllers include reverse polarity protection, overcharge protection, short circuit, temperature, load management. So buck and bus converter do not provide these protections. Ano? So ang tendency, ang risk ng fire, battery damage, or controller failure is high. Yan. So number 5, unstable under charging sunlight. Solar output constantly changes due to clouds, heat, shading, morning, evening, low light. So MPPT controllers adjust every few milliseconds. Ina-adjust niya yan, inaayos niya yan. Buck converters cannot respond correctly, leading to hindi siya nakakapag-response kasi nga unstable yung voltahe, may charging interruption, humihina, umulan. So hindi talaga po pwede. Huwag kayo na mag-invento, hindi na nga po pwede. Controller or battery stress. So proceed tayo. So next slide. As a summary, buck and boost converter, yung comparison. Yung feature, maximum power, maximum power tracking sa MPPT, yes. Buck converter, wala. Battery charging stage, sa MPPT controller, meron. Boost converter, wala. Protection, meron ng MPPT ACC mo. Buck converter mo, meron namang minimal. So, safe for solar. So, design for solar yung MPPT, of course. So, buck converter or boost converter, so, not suitable talaga. So, conclusion natin dyan, ito ay mga research na talaga at inaral ng science. Although, the-research ko kay ChatGPT to, i-research nyo rin para mapatunayan nyo. So, conclusion, hindi talaga safe ang mga ganitong devices or efficient substitute for MPPT charge controller. Number 1, reduce solar charging efficiency. Totoo naman yun. Paano magiging efficient? Hindi nga enough yung current at voltage na gagamitin mo. Shorten battery lifespan. Well, of course, ito, masisira lang yung system mo. So, if you need both regulation and MPPT, use proper MPPT charge controller, not a generic, a generic lang, kung may converter lang na ginaya nyo lang, natutunan nyo lang, wag. Hanggat maaari, either mataas na current pa yung may convert niya, wag. Please, hindi iyan talaga ang tamang tool para dyan. So, note, if you want to make your own experiment, do it at your own risk, So, yun lang. Maraming salamat sa panunod. Sana matutunan nyo. Kung gusto nyo eksperimentohin, doubt kayo sa sinasabi ko, daldal tools, go on. You're free to decide. Thank you very much.